So ito na mga kababayan, nako, may nagsiselos na mga kapatid. May umaaray na mga kababayan sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte at ni Robin Padilla mga kapatid dito kay Camille Villar at kay Aimee Marcos. Ngayon mga kababayan, ito yung maganda dito ano. Kasi nga mga kapatid, itong sila Sara Duterte ay para bang pinagmumukhang tanga yung ibang mga miyembro ng PDP laban. Kasi nga mga kababayan, kung titignan yung mabuti, mas pina-priority nila Aimee ngayon mga kapatid at ni Robin Padilla itong pag-endorso kay Camille Villar at kay Aimee Marcos. Samantalang yung iba nilang mga kasamahan mga kapatid, no, diyan sa PDP laban ay struggle mga kababayan dito sa kanilang mga rankings ngayon sa survey. And alam niyo naman mga kapatid na itong survey, no, ito po ay prediction mga kababayan sa mga may potensyal na makalusot sa darating na halalan. So ito si Jimmy Bundok mga kapatid nag-react, no, dahil medyo nakita niya na medyo bias yung nangyayari ngayon sa kanilang grupo. Kasi nga mga kababayan, mas binibigyan ng atensyon, no, yung mga bagong salimpusa sa grupo nila Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapatid, inaanyayahan ko po ang lahat mga kababayan na i-like ang ating video ngayon at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga kapatid, pakisuyo lang po mag-subscribe na po kayo at paki-turn on po mga kababayan, paki-turn on din po mga kapatid yung notification bell para updated kayo sa bawat video na ina-upload natin dito sa ating channel mga kapatid. So ito na mga kababayan ang kwento. Itong si Jimmy Bundok mga kapatid, nagpahayag nga po ng kanyang saloobin. Na kung pwede lang sana mga kababayan, respetuhin di umano yung 10 kandidato ni former President Duterte sa pagkasenador nitong midterm elections. At medyo may patama mga kapatid, itong si Jimmy Bundok dito kila Camille Villar at kay Aimee Marcos. Ito ang sabi dito mga kababayan, no. Senatorial candidate Attorney Jimmy Bundok is urging voters, no, to support the Duterte 10. Yung Duterte 10 mga kapatid, ito po yung 10 kandidato na inendorso ni former President Duterte, no. Voters to support Duterte 10 or the 10 candidates backed by former President Rodrigo Duterte. No more, no less. So, dyan ba lang mga kapatid, medyo may pinapatamaan na po mga kababayan itong si Jimmy Bundok. Sabi pa dito mga kababayan, no, Bundok said the Duterte 10 is already complete. No? Kompleto na daw mga kababayan, kompleto Ricardo sa daw itong Duterte 10. Hoping voters will stick, no, to the rosters, not to swap in names based on the last minute endorsement by others. So dito mga kababayan, tinitira na po, no? Tinitira na po mga kapatid ni Jimmy Bundok si Padilla at si Sara Duterte. Kasi nga mga kapatid, kung ako din naman no sa posisyon ni Jimmy Bundok, napakasakit naman ang ginagawa kasi nila Padilla at ni Sara. 'Di ba? Tinutulungan na nila mga kababayan itong sila Aimee Marcos at si Camille Villar samantalang itong mga ibang kasamahan nila Jimmy Bundok mga kapatid or maging si Jimmy Bundok mga kababayan ay struggle mga kapatid pagdating sa mga surveys. Kung titignan kasi natin mga kababayan dito, si Jimmy Bundok po mga kapatid ay nandito sa baba, no? Nandito sa baba si Jimmy Bundok mga kababayan. Samantalang itong mga ini-endorso ngayon, no, ni Padilla at ni Sara Duterte mga kapatid ay nasa taas, no? Tulad na lang dito mga kababayan kay Camille Villar, 'di ba, na nagra-rank mga kapatid ng pasok siya dito sa 12 to 18 yung potential niya na rankings, 'di ba? And ito din si tawag dito Aimee Marcos mga kababayan. Saan ba si Aimee Marcos dito? Kung titingnan natin mabuti mga kapatid, nandito din si Aimee, nasa 13 siya or 18. So itong mga kuan na to, itong mga rankings ngayon mga kababayan ni Aimee at ni Villar mga kapatid, kaya po itong hilutin kasi gawa ng ini-endorso na sila ngayon mismo ni Vice President Sara Duterte. So iba kasi mga kapatid, pag mismong si Sara na ang mag-i-endorso ng ibang ng isang kandidato. And alam natin mga kababayan
during pa sa time ni former President Duterte, mga kapatid, itong si Sara, isa talaga ito sa pinakamagandang campaign, mga kapatid, campaign manager. Kasi halos lahat ng manok na inendorso ni Sara, mga kababayan, talagang nakakalusot talaga doon sa mga desired position nila. So si Jimmy Bondoc ngayon, mga kapatid, nakakahalata. Bakit ganito yung nangyayari? 'Di ba? Dapat kami yung pina-priority ngayon ni BP Inday. Wala na nga si Tatay Digong, tapos ganito pa ang nangyari. Pag uwi ni BP Inday galing sa dahig, ibang kandidato pa, no? Ibang kandidato pa yung kanyang tinutulungan ngayon. Samantalang kami, 'di ba? Kami, wala kaming wala kaming nakukuhang tulong galing sa kanya. Kasi mga kapatid, itong PDP Laban ngayon, yung ibang miyembro ng PDP Laban, mga kababayan, kanya-kanyang lipad sila, no, para i-promote yung kanilang mga sarili. Puwera lang, mga kapatid, nila Bato, no? Si Bato, itong si Bongo, 'di ba? Kasi itong mga to, mga kababayan, talagang meron na pong popularity na kasi nga dati na silang nasa Senado. Samantalang itong mga iba nilang kasama dito, mga kapatid, wala po, no? Mga first timer itong nag-attempt, mga kababayan, na tumakbo bilang senador. Kaya ngayon sila Jimmy Bondoc medyo hindi sila nagagandahan sa mga nangyayari, mga kapatid, sa loob ng kanilang grupo. Kasi nga, mga kababayan, imbis na isa-isahin silang ikampanya ni Sara Duterte, mga kapatid, at ni Robin Padilla, nakatuon ngayon, mga kababayan, si Sara at si Robin dito kay Camille Villar at kay Amy Marcos. At isa pa, mga kababayan, after i-endorse ni Vice President Sara Duterte, mga kapatid, itong si Camille at si Sara at si Amy ay talaga namang pinag-usapan, mga kapatid. So doon pa lang meron ng exposure, mga kababayan, no? Doon pa lang, mga kapatid, mas lalong umiingay na yung mga pangalan nila. So itong si Jimmy Bondoc, medyo alanganin siya, no? At naglabas siya ng kanyang saloobin. Sabi dito, mga kapatid, ito, may sinabi dito si Jimmy Bondoc, Duterte 10 is the perfect 10. Ito pala yun, sabi niya dito, Duterte 10 is the perfect 10. Ang ibig sabihin ng perfect 10 ay kumpleto na. Kumpleto na. Kulang na lang sabihin ni Jimmy Bondoc dito, mga kapatid, na hindi na namin kailangan si Amy at si Camille, no? Perfect 10 na ito. Hindi na dapat dagdagan pa, no? Kaming 10 lang, no? Kaming 10 lang na pinili ni Tatay Digong, sapat na. 'Di ba? Sapat na dapat. Hindi na kayo dapat kumuha pa ng mga kung sino-sino pa diyan. No? Sabi niya dito, huwag kayo magbawas o magdagdag kung maaari lamang. 'Di ba? So, kung iintindihin natin, mga kapatid, itong sinasabi dito ni Jimmy Bondoc, para talagang nasasaktan siya, mga kapatid, no, sa ginagawa ngayon ni Sara Duterte at ni Robin Padilla, na para bang nagmumukha silang tanga, mga kababayan. Diba? Ang saklap ng, mga kapatid, yung kagrupo mo, hindi ka tinutulungan. Tapos yung ibang mga salin pusa, yun pa yung binibigyan ngayon ng atensyon, no, ng inyong inaasahan na campaign manager na si Sara Duterte. Diba? Tingnan nyo, mga kababayan, maging si Kibuloy, mga kapatid, maging si Kibuloy, mga kababayan, bagsak, no? Pagdating sa rankings, mga kapatid, saan ba yung kay Kibuloy dito? Kibuloy, mga kapatid, nasa pang 27 si Kibuloy. Ito din si Rodriguez, mga kababayan, hindi rin pasok, mga kapatid, no? Alanganin din itong si Rodriguez. Si Marcoleta, mga kababayan, si Marcoleta, wala namang problema to kahit hindi to sabayan ni Sara sa kanyang kampanya. Dahil meron naman ng backup si Marcoleta, mga kababayan, na sigurado. No? 7 million yan, mga kapatid. Yung Iglesia ni Cristo, sigurado na yan. Diba? And idagdag mo pa yung mga iba pang mga DDS na buboto sa kanya, at itong grupo nga nila Kibuloy, sure win na, mga kababayan, na makakapwesto itong si Marcoleta. Pero yung iba dito, mga kapatid, tulad ni tulad ni Philip Salvador, mga kababayan, di ba? Kulelat si Salvador, mga kapatid, nasa pang siya. Kahit sabihin natin pasok siya sa 11 to 17,
no? Gawa nga ng wala pa ring kuwan dito, wala pa ring endorsement galing kay Sara Duterte. May chance pa rin mga kapatid na malalaglag talaga. Ibang usapan kasi mga kababayan itong ginawa nila Sara Duterte dito kay Aimee at Camille, na kung saan mga kapatid talagang pinakita talaga ni Sara yung kanyang all-out support dito kay Camille at kay Aimee Marcos, 'di ba? And sa tingin ko rin kasi mga kababayan, ano, sa analyzation ko lang, kaya ganyan ang ginagawa ni Sara mga kapatid dahil itong mga to, no, maliban lang dito kay Bato, kay Bongo mga kababayan at kay Marcoleta. The rest kasi dito mga kapatid, hindi pa to pwedeng asahan ni Sara, no, na tutulong sa kanyang impeachment. 'Di ba? Anong saysay kung maipapanalo sila ni Sara mga kapatid kung wala naman silang alam, no, patungkol dito sa kinakaharap ni Sara Duterte ngayon na impeachment. Tulad na lang ni Philip Salvador mga kababayan. Anong maaambag ni Philip Salvador diyan? 'Di ba? Hindi niya kayang depensahan mga kapatid itong si Sara Duterte. 'Di ba? However mga kababayan, itong si Aimee at itong si Camille na talagang lumaki na sa pagiging politiko, no? Dahil sa kanilang angkan mga kababayan, masasabi natin na may chance, no, na itong si Camille at si Aimee ay may magagawa dito sa impeachment ni Sara. 'Di ba? Ang kinokolekta kasi ngayon ni Sara Duterte mga kapatid, yung mga tao na makakatulong para ipanalo yung impeachment niya. Kaya itong mga PDP na itong mga kapatid, ano, na kung saan pinili di umano ni former President Duterte. Yung iba dito mga kababayan, less priority talaga ito kay Sara Duterte. Dahil wala namang mapapala si Sara dito mga kapatid. No? Wala naman siyang mapapala dito. Si Robin Padilla nga lang, na nandyan sa loob Wala nang pakinabang yan sa impeachment ni Sara. 'Di ba? Ano bang alam ng isang Robin Padilla mga kababayan? So ang pinipili ngayon ni Sara mga kapatid is yung may mga alam pagdating sa mga ganyang bagay na kanyang kinakaharap ngayon tulad ng impeachment. At kailangan ni Sara mga kababayan ng impluwensya sa loob ng Senado. 'Di ba? Sila mga kapatid, maliban dito kay Bato, kay Bongo, no? Itong mga to, may mga impluwensya na ba to sa Senado? Mga first timer pa lang naman to. Kaya wala talagang, kung tutuusin mga babayan, ano, hindi na siguro maprangka ni Sara, wala talagang paki muna si Sara dito ngayon sa kanila. 'Di ba? And walang paki din si Sara mga babayan kung malalaglag yung iba dito, no, pagdating ng eleksyon. Kasi kung tutuusin, gaya ng sabi ko sa inyo, wala din naman bilang to pagdating sa kanyang impeachment mga kapatid. Alam nyo kasi sa impeachment mga kababayan, kailangan magaling din yung mga kaalyado na sumusuporta sa iyo diyan. 'Di ba? Tingnan nyo noong kapanahunan ni Justice Corona mga kapatid, no? Balikan nyo ang naging speech ni Senator Lito Lapid doon. 'Di ba mga kababayan, si Lito Lapid lang ang pinaka-kengkoy doon mga kapatid na nag-speech, no, para doon kay Chief Justice Corona. Kasi nga mga kababayan, si Lito Lapid, wala din natapos mga kapatid. No? Kaya, yun yung mga iniiwasan ni Sara mga kababayan. Yung mga ganyan tao. No? Ang hinahanap ni Sara mga kapatid, yung makakatulong sa kanyang impeachment. Kaya ito si Jimmy Bundok mga kababayan, although may katwiran naman siya, pero siguro, ewan ko lang hindi kasi siguro nakikita ni Jimmy Bundok yung mga bagay na hinahanap ni Sara. 'Di ba? Kasi mga kapatid, yun talaga ang hinahanap ni Sara ngayon. Yung mga taong pwede niyang gamitin kasangkapan para ipanalo yung kanyang impeachment. Kasi kung ito lang mga kababayan, no? Kung ito lang, no? Kahit sabihin natin ito si Bongo, eksperyensyado, at itong si Bato, mga kapatid, ano? Wala itong magiging ambag sa impeachment ni Sara. Kulang na kulang sila mga kababayan. So ang kailangan ni Sara ngayon, yung solid talaga, yung literal na kaya siyang tulungan dito sa mga dito sa kanyang kinakaharap ngayon na impeachment. Dahil mga kababayan, ano, according doon sa isang napanood ko na video mga kapatid, matibay di umano ang mga ebidensya na tawag dito, dadalhin sa Senado mga kababayan laban kay Sara Duterte, no, na kung saan mga kapatid meron pang mga sinasabi doon na bilyon kita ni Sara Duterte mga kababayan galing sa illegal na droga. So doon pa lang mga kababayan, kailangan na talaga ni Sara ng magaling, no, na mga kaalyado sa loob ng Senado. That's why ang pina-priority talaga ni Sara ngayon is yung mga outsiders mga kapatid na kung saan may impluwensya.
'Di ba? Kaya ito si Jimmy Bundok mga kababayan, wala. Iyak na lang to mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At huwag kalimutan mga kapatid, i-like no. I-like niyo po ang ating video at mag-subscribe na rin kayo mga kababayan at paki-turn on yung notification bell nang sa ganon updated kayo sa bawat upload natin. Adios.